tanghali noon at ako ay kumakain ng aking lunch. Pagkatapos ay dahil sa napakatagal ng panahon na hindi pa ako nanonood ng mga noontime show ay trinay kong i-browse ang aming telebisyon at pagkatapos ay nanood ako ng paborito kong segment ng bagong Itbulaga sa TV5 at ako na may natutuwa dahil nagkaroon ng bagong pakulo, ang Sugod Bahay sa EAT na kung saan tila baga tumatakbong mayor si Jose Manalo. At sobra akong nalilibang dahil sa segment na ito ay bumubuo sila ng isang jingle na talaga namang binibitin ang mga viewers patungkol kay Mayor Jose Manalo. At pagkatapos ng segment na ito, nabitin ako dahil hindi man lang nabuo ang buong jingle ni Mayor Jose Manalo. Kaya pinanood ko kaagad ang kasunod at ito ay live na aking pinapanood. At sa aking panonood ay natutuwa ako at nawiwili ako sa ginagawa ni Jose Manalo na siya ay nagkakandak sa isang banda at sobrang nakakatuwa nito nang biglang naging seryoso ang usapan. At ito pa ang banggit ni Jose Manalo. Papakumbaba po, yun ang pinaka-importante, yung magpakumbaba po tayo. Bagamat hindi naman natin sinasandya ang mga bagay na to. Ako po at ay dahil may ito, nabitawang biglang salita pumasok si Wally at siya ay nagbigay ng paumanhin at nag-apologize sa publiko. Akala ko ay ito ay isang joke lamang, ngunit ako'y nagtataka bakit nga ba nagsusuri si Wally Bayola. Ano nga ba ang ginawa niya nung nakaraang segment na hindi ko masyadong napansin nung pinapanood ko ito? At sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan, ano nga ba ang ginawa ni Wally Bayola at anong naging epekto nito sa Itbulaga? Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Binabasa ko ang isang artikulo mula sa PEP. Ika pa dito, netizens, kinalampag ang MTRCB sa pagmumura ni Wally Bayola sa EAT. At ito mga kaibigan ang kinagulat ko dahil nagmura pala si Wally Bayola. Ating panoorin mga kaibigan ang isang clip na ito na kung saan nagkakatuwaan si Jose Manalo patungkol sa kanyang jingle at kinakausap sila Bossing Vic, Tito Sen at Master Joey De Leon nang biglang may sumigaw sa background at nagmura. At pagkatapos ay hindi maipinta kay Wally sa kanyang muka na siya ay nagkamali. Bigla ring napalingon si Jose Manalo at pati ang TVJ ay medyo nagulat sa pangyayaring ito. Pagkatapos ay nagsalita na lang kaagad si Jose Manalo at nag-adlib para hindi masyadong halata. Ngunit tila baga napapangiwi na lang at napapangiti na lamang ang TVJ patungkol sa pangyayaring ito. At pagkatapos ang livestream ay biglang nag-off na nagpapahiwatig na may nangyari talaga na pangyayari na ang karamihan ay talagang narinig ang pagmumurang ito. Ito isang matinis na boses nang biglang may nagsabi ng "Hoy!" At pagkatapos nito, umagaw ito ng atensyon sa mga viewers kung sino nga ba ang nagmurang ito. At lately ko lang nalaman mga kaibigan na si Wally pala ito dahil siya ay nag-public apology. Ayon pa sa PEP, hindi nakalagpas sa netizens ang pagmumura ni Wally Bayola sa Sugod Bahay mga kapatid, segment ng TV5 noontime show na EAT kahapon, August 10, 2023. Dahil dito, tinawag nila ang pansin ng MTRCB upang gumawa ng aksyon. At ito mga kaibigan ay pinost ng Star Magic at nilike pa ni Main Mendoza. Ika pa dito sa PEP, hindi sinagot ng taga-EAT ang text namin kung meron silang pahayag o aksyon sa nangyari sa TV5 noontime show noong Huwebes, August 10, 2023. Dinig na dinig sa TV ang malutong na mura na parang kaboses ni Wally Bayola. Nangyari ito sa segment nilang Sugod Bahay mga kapatid kung saan nagsasalita si Wally at biglang nawala ito sa frame at si Jose Manalo na ang nagsasalita. Pero biglang narinig ang matinis na boses na nagmura. May boses na narinig na naghoy na parang sinita ang nagmura. Ika pa sa PEP, parang nabigla naman sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na nasa studio. Napalingon din si Jose. Hindi nakita sa TV kung si Wally ba ang nagmura, pero kaboses niya at tingin ng karamihan ay si Wally yun. Sangkatutak na post sa X na nanawagan sa MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio kung palalagpasin ba nila ito. At dito rin mga kaibigan, pinabangit sa PEP na ungkat na naman ang issue ni na Vice Ganda at Aaron Perez
napapaimbestigahan ang pagkain ng cake gamit ang kanilang daliri. Mas malala raw ba ito kaysa narinig na may nagmura sa TV? Nagtrending tuloy sa X dating Twitter kagabi ang hashtag nalalasoto, MTRCB at Wally. Ika pa dito sa PEP, nag-text kami kay Jennifer ng EAT kung meron ba silang statement kaugnay rito at pati si dating Senator Tito Soto ay tinext din namin pero hindi pa sila sumagot. Hanggang nitong Biyernes, August 11 ay nakumpirmang si Wally nga ang narinig na nagmura dahil humingi siya ng paumanhin sa mga manonood. Ika pa ni Jerry Olea, sinagot naman ni Tito Sen ang isa pang napansin sa EAT noong Huwebes kung saan binanggit ni Jose Manalo ang titulong Eat Bulaga. Sinasabi ni Jose na may binubuo raw silang jingle sa kanilang sugod bahay. Sabi niya, pinapangako na namin sa inyo baka bukas pa ay mabubuo na ito dahil hindi po pwedeng kantahin ng basta-basta. At ito nga mga kaibigan, ang article na ito na nagsasabi na si Wally ay nagmura. Ngunit kung ating mapapansin mga kaibigan, alin nga ba ang mas malalang ginawa? Ang It's Showtime ba ni Ayon Perez at Vice Ganda o si Wally Bayola na nagmura? Para sa akin ay parehas lamang ito. Ngunit higit sa lahat mga kaibigan, napakahalaga na pag tayo ay nagkaroon ng pagkakamali ay tayo ay magpakumbaba at aminin ang ating pagkakamali. Kahit tila baga hindi nakita sa TV si Wally na nagmura, narinig lamang ito, ay makikita mga kaibigan ang kanyang sincere na apology sa publiko pagkatapos ng mga pangyayaring ito. At dahil dito, bumaha ang mga comments patungkol sa ginawa ni Wally Bayola na makikita natin mga kaibigan, umapaw ang respeto kay Wally dahil sa kanyang ginawa. Ating tignan ang mga post na kung saan pinupuri si Wally Bayola ng mga netizens dahil sa ginawa niyang ito. At sinasabi pa ng ibang netizens, buti pa siya ay inaamin niya ang kanyang pagkakamali. Ngunit sa kabilang show, tumutukoy sa It's Showtime na ginawa ni Vice Ganda at Ayon Perez ay hindi nila inamin ang kanilang pagkakamali. Bagkus, nag-post pa si Ayon Perez ng dirty finger na nagpapahiwatig na hindi sila nagpapakumbaba at hindi nila inaamin ang kanilang pagkakamali. Unang Juan 1 verse 9. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Oo mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay lubos-lubos ang kanyang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Gaano man ito kalala, ika nga, if sin abounds, grace abounds. Masigit ang grasya ng ating Panginoong Diyos kaysa sa ating mga kasalanan. Ang nais lamang niya ay tayo ay magpakumbaba. I-confess natin ang ating mga kasalanan at tayo ay patatawarin ng ating Panginoong Diyos. Huwag nating hayaan na umiral ang pride sa ating puso dahil tatandaan ang unang kasalanan sa langit na ginawa ni Satanas ay pride. Kaya nais niya kung tayo ay lalapit sa ating Panginoong Diyos ay tayo ay magpakumbaba dahil ang pride ang nagpalayo sa atin sa ating Panginoong Diyos at ang magpapalapit nito ay ang pagiging humble natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos at i-confess natin ang lahat ng ating mga kasalanan sa Kanya at tayo ay patatawarin niya. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa Kanyang sobrang pagmamahal sa atin at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, kami po lubos nagpapasalamat sa inyo dahil sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, kayo po ang Diyos na nagbibigay kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala. Tulungan kami Panginoon na maging tapat parati sa inyo. Aminin ang aming mga pagkakasala. Tulungan kaming lumapit sa inyo at nawa ay yakapin niyo po kami. Ibigay sa amin Panginoon ang inyo pong grasya at ang iyong banal na Espiritu. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.